Dami tanak ko sa kilo. Oh, usa man ni. This is dalagang buki. Anduhaw. Para lang. What is it? The head. Oh, that's the head. This one. Forward. This one. Hi guys! Ito yung recent trip namin sa Cebu. At ito yung isa sa mga pinuntahan namin. Palengke! Ito yung mamimiss mo talaga sa US, yung makakita ka or makapamili ka sa palengke na tulad ng mayroon tayo sa Pilipinas. So ito yung isa sa mga palengke sa Cebu, sa province ng Cebu. Hindi ko na alam kung saan to exactly. Pero ito nga ang palengke na makakabili ka ng mga fresh produce like fish, meat, seafood, at kung ano-ano pa. So ito, nagpunta kami dito kasi pupunta kami sa beach, and before kaming dumating sa beach, may nadaanan kaming palengke at nag-stop over kami para bumili kami ng mga uulamin namin. So, ito yung kasama ko, yung sister-in-law ko, yung husband ko at yung kapatid ko. Yung kagandahan na makapamili ka sa palengke na katulad nito ay makakabili ka ng mga fresh, like fresh fish, fresh meat, na bihirang-bihira mong makita sa Amerika or sa US. And then, isa pa, mura talaga siya. I think yung per kilo ng isda is 200 pesos. That is like $4 in US currency. So, sobrang mura siya at fresh na fresh pa talaga. So, yun yung kagandahan at yun ang namimiss ko na mamili sa palengke na tulad ng mga palengke sa atin sa Pilipinas. Nakaka-enjoy lang na makapamalingke uli after ng mahabang panahon na hindi ako nakauwi sa Pilipinas. And then, nag-enjoy din yung asawa ko kasi first time niya din na maka-experience o makakita ng fresh market katulad ng meron tayo sa Pilipinas. And na-amaze siya kung gaano kamura yung mga bilihin dito. At nakita niya talaga yung freshness na bihirang makita sa Amerika kasi kadalasan sa US. Sa grocery kami namamalengke or kumukuha ng mga kakainin namin. And normally, frozen na yung mga binibili namin. So, kakaibang experience to sa kanya kasi fresh market nga, fresh at mura yung mga bilihin. So, after nito, papunta na kami ng beach, sa San Remeo Beach sa Cebu. And then, kasama din sa video na to kung paano namin or paano nila prepare yung mga nabili namin dito sa palengke. Ito yung iba't ibang klase ng isda meron sila. And then, pwede mo na rin palinisan kay ate yung isda na nabili mo para lulutuin mo na lang. Less hassle na sa paglilinis. Market is very low. Sometimes by 12 p.m. you still have many to display. But even when you go home, it's still there. Put that with an ice and then send it again to the But it's not as Ito, bumili din kami ng uling para gagamitin sa pag-ihaw. So, paalis na kami ng palengke and pupunta na kami ng San Remeo Beach. Pumunta kami sa inyo, alam mo kung anong binili ni
Ito, biyahe tayo papuntang beach. So, pupunta kami ng San Remeo Beach, 2 hours away from Danau City, kung saan nakatira yung kapatid ko. So, ito, nakakamiss ang ganitong klaseng biyahe, biyaheng probinsya, yung open window. Nakakatuwa na nakauwi uli ako ng Pilipinas, and then kasama ko yung asawa ko. Welcome to San Remeo. Finally, after I think more than 2 hours, nakarating din kami sa bayan ng San Remeo sa Cebu. And then ito na, prepare na nila yung mga pinamili namin sa palengke. Mayroong fish, may seafood, at mayroon din pork. So yung fish, lininisan muna, and then nilagyan ng asin, and then i-grinil na. Dalagang bukid. No, not goldfish. This is dalagang bukid. This is galunggong. Ito naman yung pork. Linagyan lang din ng asin and then grinil. Tawag nila dito sa Cebuano is sinugba. Sinugbang pork. And gumawa din sila ng tinulang isda. Tinulang isda. What it smells Ito like. naman yung ilalagay sa loob ng squid. Merong kamatis, sibuyas, bawang at luya at asin. So ipapalaman siya sa squid. So when you are doing this, You have to put ricados. Yeah. wow, that looks so good. Ito naman yung kapatid ko gumagawa ng laing. The best yan, promise. May ginawa akong video niyan. Ilagay ko sa description yung link. Grilled pusit. The head. Oh, that's the head. Okay, wait. The head. And the body. So after ng lunch, nag-boating sila kasama nung husband ko at yung mga pamangkin ko para ma-enjoy yung scenery sa beach. May gani mo reklamo. Reklamo, oy! Saan? Kasakit! Oy, kung sa tudong! Ano, banana boat? Banana boat. Mabita na tiguroy. Tingon sir. Isa ka to na lang tiguroy sa kuante. Kada isa na. Kasi na ng banana. Mahal man na, uy. Ha? Rotate. It goes like this. This one, rotate to the right. Yeah, this one needs to go forward. This one, backwards. This one, like this. And this one. So we spent the day here over lunch, early afternoon at Yap Sanders Resort. Right here at the beachfront. Nice facility, very affordable. We reserved 2 of these cottages. Each cottage was 600 pesos, Philippine pesos, and in dollars, that is about 12 US dollars per cottage for several hours. So, very good deal. There's 2 grills. You bring your own charcoal, provide your own charcoal, but it's available. Right over there, 2 grills. And of course, public beach right here.
We took a ride on one of those pump boats with the outriggers, and you can wade out there for at least 300 yards before it gets up to your waist. It is so shallow and gradual. You can wade out there for a very long ways before you even need to swim. Nice beach, pretty sandy, not many rocks. And that's all, everyone. Thank you all for watching. Until next time.